I will cite an example. In the case of pneumonia, PhilHealth charges different amounts based on the classification of the hospitals. Di po ba? Pag class A or B, 15,000 yung inyo pong sinisingil. And for lower class classification of hospitals, 10,000. Tama. And if you look at it, it requires the same management and it requires the same medicine. Now, bakit po ganun ang pagsingil po ninyo? Bakit may difference na 5,000? Depende sa klase ng hospital. Madam Chair, if we can allow Doc Ish to answer the question, please. Go ahead. Yeah, thank you po. Madam Chair, Congressman. Microphone, please. Sir Lim Shacop. Hello. Okay. Madam Chair, Congressman Acop, we don't pay po our packages differently sa types of hospital. So kung ito po level 1 or level 2, level 3, yung pong pneumonia, ang difference ng pagbabayad natin is according to the disease. So the disease po type. Kung ikaw ay yung moderate type of pneumonia at ang package po natin, for example, in a moderate type of pneumonia is 15,000, yan po ay ibabayad natin kung ikaw man ay na-admit sa level 1, level 2, or level 3. Hindi po nag-iiba-iba ang package rates natin according to the levels of facilities. Thank you, Madam Chair. There was a time when PhilHealth required that pneumonia cases be admitted for 96 hours. Di po ba? So, depende sa number of hours. Kasi, kung yung pasyente, i-discharge mo before 96 hours, merong return to hospital yung claim nila. The general rule po is... Hindi, sagutin mo muna ako. Hindi ko tinatanong kung ano yung general rule. Tama po ba yung sinasabi ko? Wala po tayong on the number of hours except for the 24 hours po yung general rule for admission. Ngayon, kung pneumonia po kayo, kung ito man po ay na-admit kayo ng 3 days or 4 days, again, ang package rate po natin is dependent kung anong type ng klase ng pneumonia, kung moderate or severe type of pneumonia. Okay. May I also remind everyone to please address the chair? Thank you. Sorry, Madam Chair. Sige. Now, the PhilHealth coverage as a percentage of the population for 2022 is 70%. Would that be correct? Ano po? Coverage. Chair? Coverage. Sir, would clarify ko lang po, yun pong coverage ng benefits or coverage ng membership? Membership. Our membership coverage is... We will, Madam Chair, we will just retrieve the data po. Just a minute po. Can we retrieve the data po for membership? Honorable Acop. Madam Chair, magsi-second round na lang ako. And I'll just ask PhilHealth to prepare for the second round dahil marami pong issues dito. Para dun sa aking mga kasamaan, pwede na silang magtanong. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Acop. Thank you po. With that, let me go to the minority with Honorable Deputy Minority Leader Presley De Jesus. Thank you, Madam Chair, and good afternoon po sa atin lahat, no? Ito lang, simple lang tanong ko kasi halos lahat natanong na, no? That's the problem pag nasa hulihan ka. Pero ganun pa man, lahat ng gusto kong tanong, maganda yung positive. Siguro tanong ko lang kasi kanina, tanong ni Kong B.H. Herrera, with regard to the utilization rate ng DOH, medyo ilan po ang utilization rate po ng ngayon as far as yung MAIP is concerned? MAIP nasa 60 something, diba? Around 60%, nasa 67%. Okay, so mataas din pala. Siguro I do understand kung bakit hindi natin na-reach yung mga 80%. Yung bang coverage po ba, kasama po ba yung secretary, yung mga hearing aid, kasama ba yun? Yung mga titanium pag na-injured, hindi kasama. So bakit hindi kasama yan? Lalo mga kababayan natin mahirap kailangan nila po yan. Yung pong mga implants nasasama yon kasi sa hospital yon basta hospital bill. Pero pag mga hearing aid and assistive devices, outpatient po yon. So lahat ng nagamit sa hospital pwede talagang isama sa MAIP.
Okay. Yun po kasi, nakikita po namin, siguro one of the reason why the utilization rate ay medyo mababa. Kasi po, karamihan sa probinsya, nakikita ko lalo pag umikot kami sa mga electric cooperatives, ang problema po daw nila madalas, pag tinatanong ko sila, lagi na pupuno yung provincial, city, at saka municipal health hospital. Ang tanong po nila, pwede ho bang yung private na hospital na hindi na kailangan magmawa ang DOH doon. Pwede ho ba yung may asosasyon naman ng mga private hospital? Pwede ho ba ang DOH at private hospital magmawa na lang kayo para mag-cascade na po sa mababa? Lalo po yung moms and pops na hospital po natin sa mga malalayong lugar. Madam Chair. Madam Chair, Your Honor, kailangan po yung specific hospital kasi kinokowa kami. Kasi it's a private entity, tapos bibigyan natin ng government money. So yung MOA po yung protection ng agency na government funds were properly used when it was transferred to a private entity, like a private hospital. Yun po ang sagot doon, Your Honor. Madam Chair, so in short, kapag meron tayong MOA with a private hospital, pwede na po? Na po, pati yung 50% kung tatanggap yung doktor ng letter of guarantee, 50% ng professional fee niya, pwede ring masagot ng MAIP po. So in short, Madam Chair, no, kung yung MOA po, remember the association ng mga hospital, meron na po sila association, no? So if the DOH and the association of the hospitals, mag-MOA kayo, pwede ba yun instead na individual na lang mga hospital? Kasi matagal specific So yung DOH na ang bahala sa asosasyon and then they will cascade po sa mga probinsya po. Lalo po yung mga malalayong lugar. Is it possible, Madam Chair? May I refer to our ASEC na lawyer, ASEC Grande. Good afternoon, Madam Chair. Honorable Congressman, the GAA provides that we will enter into a MOA to the facility, Mr. Chair. It's not the Association of the Hospitals, Mr. Chair. So we follow the GAA, Mr. Chair. Madam Chair, no, specifically si Attorney Grande, during pandemic, may nalapit ako siya, natulungan mo. I salute you with that, Attorney. If you remember me, siguro, we're only on the phone. Lastly, siguro, ang tanong ko rito, Madam Chair, no, dahil siguro, para naman lahat tayo makapagtanong dito. So, yung MAIP nyo, konti lang ho ba yan o marami yan? Yung 22 billion. Para sa amin, nalilitan kami dyan Kulang po kasi sa ospital po ako nagtatrabaho. Napakarami po talaga ng mahihirap na Pilipinong nangangailangan ng pondo. With due respect po, no, kung marami ako narinig din, between PhilHealth at MAIP daw, mas gusto nila MAIP kasi talaga na ibibigay. Mr. President, pasensya na. Yun ang narinig ko sa between MAIP and PhilHealth, mas gusto daw nila yung sa MAIP. Bakit? 100% ang coverage sila. No? Ang problema lang nila, puno lagi ang mga probinsya at saka mga city hospitals. Kaya kung gusto daw nila, request nila, ang DOH mismo, makipag-coordinate sa asosasyon ng mga hospital para wala silang problema, MOA po. No?